Oh, bakit natapon ang ulam sa sahig? Natabig po ng pusa. Wala naman tayong pusa ah. Paanong natabig ng pusa? Ikaw Kala, nagsisinungaling ka pa. Ikaw lang ang gumawa niyan. Ano kung ako, Nay? Nakakainis naman kasi. Yan na naman ang ulam natin. Hindi ba kayo nagsasawa, ha? Puro na lang ginisang sardinas. Iniiba nyo lang ang lahok pero sardinas pa rin. Kung hindi mo gusto ang ulam, sana hinayaan mo na lang na nakatakip sa mesa. Wala kang respeto sa pagkain. Bakit? May buhay ba yan para irespeto? Grasya to mula sa taas, bakit hindi mo igagalang? Hindi ka ba natatakot na malasin, ha? Kasi naman kayo Ang daming pwedeng iulam, yun na naman ang ipapakain nyo sa amin. Napupurga na kami dyan ni Kulit Yan kasi ang request ng tatay nyo. Tsaka, binigyan tayo ng gulay na upo ng kapitbahay natin. Sayang kung hindi ko iluluto. Sana, nagluto na lang kayo ng ibang ulam para sa amin ng kambal ko. Oh, eto ang pera. Bumili ka ng ulam na gusto mo. Anong mabibili nito? Delata? Alam niyong araw ng linggo ngayon at sarado ang karinderya. Umalis ka na nga sa harapan ko, Kala. Kung ayaw mo kumain, bahala ka. Huwag ka nang sumagot-sagot pa riyan. Yan kasi ang hirap sa inyo Ayaw niyong napagsasabihan. Nanay mo ko, ako pang pinagsasabihan mo? Wala ka pa nga napapatunayan sa sarili mo Kung makapagsalita kayo, akala niyo naman may napatunayan na kayo. Matanda na nga kayo, hanggang ngayon, ganito pa rin ang buhay natin. Talaga bang hindi ka aalis sa harapan ko, ha? Gusto mo bang ihampas ko sa'yo ang tsinelas ko? Oo na, aalis na. Bahala kayong maglinis ng ulam sa sahig. Diyan na nga kayo. Napakawalang respeto, talagang sumasagot pa. Pareho sila ng kambal niya. Naiiling na lang ako habang nililinis ang tinapon na ulam sa sahig. Nangihinayang din ako dahil wala pa yung bawas at mainit pa naman. Mag-iisip na naman tuloy ako ng iuulam naming mag-asawa. Bakit lukot na naman ang mukha mo dyan? Yung kasing si Kala Pinainit na naman ang ulo ko kanina. Hindi ka na nasanay sa kambal? Habang tumatagal kasi nag-iiba lalo ang mga ugali. Mabuti pa kumain na tayo. Kanina pa ako nagugutom ano nga pala ang luto ang ginawa mo sa upong binigay ni Parang Cosme? Yung ginisa ko sa sardinas. Kaya lang pinakain ko na sa aso ng kapitbahay natin. Ha? Bakit mo naman ginawa yun? Yun nga ang dahilan kung bakit uminit ang ulo ko kay Kala. Sukat ba naman na itapon yun dahil lang sa hindi niya gusto ang ulam? Para namang wala sa tamang katinuan ng batang yun para gawin yun. Pagkain na itatapon lang. Daig pa ang mga nagre-rebelde sa inaasal nila. Sila pa ba magre-rebelde wala na nga silang ginagawa. Hindi sila tumutulong dito sa bahay Kaya nga sabi ko sa'yo habang tumatagal palala ng palala ang ugali ng kambal. Hindi mo kasi napapansin dahil lagi kang wala rito. Kahit linggo nagtatrabaho ka. Di wala na pala tayong ulam ngayon. Sasaglit lang ako sa tindahan. Huwag ka nang bumili. May ibang ulam naman tayo Nagbigay si Alicia ng tinolang manok. Hinabol kasi ng alaga nilang aso yung isang inayhin Nabali ang leeg kaya niluto na lang. Aba, swerte naman natin. Napasarap patuloy ang ulam. Maupo ka na rito at maghahain na ako. Yung kambal ba nasa kwarto pa nila? Umalis kanina. Hindi na nga nagpaalam Minsan napapaisip ako kung bakit sila nagbago. Noong mga bata pa naman sila mababait at masisipag sila dito sa bahay. Alam mo, napansin ko ang pagbabago sa kanila nung tumuntong sila ng high school Doon na sila nag-umpisa na mainggit sa mga bagay na meron ng mga kaklase nila. Kinukumpara na rin nila ang buhay natin sa ibang tao. At ang nakakabahala pa ikinahihiya nila tayong mga magulang nila. Ipagdasal na lang natin sila na sana'y matauhan. Mapagtanto nilang mali nilang ginagawa sa atin. Siya, kumain na lang tayo habang mainit pa tong sabaw. Huwag na natin tirhan ng ulam ang kambal. Binigyan ko naman si Kala ng perang pambili ng ulam nila Minsan para wala na lang ingay dito sa bahay, hindi ko nilang pinapansin ng kambal. Nakakaramdam na rin ako ng pagod sa pakikipagtalo sa kanila.
May mga pagkakataon na para bang sinasadya nila akong galitin. Talaga bang hindi ka makaintindi, ha? Hindi natin kaya ang ganong halaga ng cellphone na gusto mong ipabili. Masasakripisyo ang panggastos natin dito sa bahay. Kung bakit ba kasi kayo pa naging mga magulang namin? Hindi niyo naman pala kayang ibigay ang mga pangangailangan namin. Hindi naman kasi importante yung ipinabibili mo eh. Gusto mo lang kasi makipagsabayan sa mga kaibigan mo. Sila mapepera. Tayo simpleng tao lang. Huwag mo ipilit ang kapritsyo mo. Sana, hindi niyo nalang pinilit na mag-anak kung wala rin kayong pangsuporta. Nakontento na lang din sana kayo na dalawa na lang kayo ni Itay ang magsama. Kami tuloy ni Ate Kala ang nagdurusa. Gusto mo rin bang marinig na sana hindi ko na lang hiniling na magbuntis kahit matanda na ako? Kung pwede ko lang sanang ibalik ang nakaraan, ginawa ko na. Para hindi mo ako sinusumbatan ngayon. Kung magsalita kayong magkapatid sa amin ng Itay nyo hindi nyo na kami ginalang. Sino po ba ang matutuwa sa inyo? Ni hindi nyo nga kami napagtapos. Kasalanan nyo na yan. Pinag-aaral naman namin kayo. Kasalanan ba namin na bumagsak kayo pareho sa exam? Paano? Ayaw ninyo sa eskwelahan na gusto namin. Ipinaliwanag na namin sa inyo ng Itay mo na hindi kakayanin ng sahod niya. Lalo't dalawa kayo sa private school papasok. Ang sabihin nyo, wala talaga kayong kwentang magulang. Ay, talaga bang hindi na kayo magbabago ng kakambal mo, ha? Gusto nyo ba talagang mamatay na ako sa konsumisyon sa inyo? Oo, mabuti pa nga. Walang iya ka talaga. Kakalbuhin kita! Aray! Bitiwan niyo ako, Nay! Ang buhok ko! Tinawag mo pa ako, nanay. Wala ka namang galang sa akin! Kayo naman kasi may problema. Kaya hindi namin kayo may galang ni Ate. Bitiwan yung buhok ko, sabi! Tinulak mo ko. Nagawa mo saktan ng sarili mong ina. Kayo naman ang una na nakit Dahil sumusobra ng bunganga mo. Sama kami nagkamali sa pagpapalaki sa inyo, ha? Naging mabuti naman kami magulang ng tatay ninyo, ha? Nagdrama pa kayo. Pambili nga lang ng cellphone ang hinihingi ko. Umabot na tayo dito Hindi yun ang dahilan kaya tayo umabot sa ganito, kundi yung ugali mo. Nakikita din yung ugali ko, pero hindi yung masama yung ugali. Ba't hindi ka ba talaga titigil, ha? Sige, subukan ninyong lumapit. Ano gagawin mo kung lumapit ako? Subukan yung lumapit nang malaman nyo. Takot din man pala kayo Napasapo na lang ako sa dibdib ko nang wala na si Colette. Parang sasabog ito sa sobrang paninikip dahil sa sama ng loob. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin kong pakikipag-usap sa kambal. Kahit gaano pa kasi kahinahon sa umpisa, mauuwi din sa matinding pagtatalo. Anong pinagtalunan nyo ni Nanay? Ang lakas ng boses nyo Dinig sigurado kayo ng mga kapitbahay natin. Wala akong pakialam sa kanila. Lagi naman silang nakakampi sa mga magulang natin Natural na sa kanila sila kakampi. Tingin ng mga tao sa atin mga demonyita. Tingin nila sa mga sarili nila kelilinis at walang bahid ng dumi ang pagkatao. Gusto ko na talagang umalis dito. Saan ka naman pupunta? Halos lahat na yata ng mga kamag-anak natin natirhan na natin. Sa huli, bumabalik pa rin tayo sa bahay na to. Maghanap na lang tayo ng trabaho para mabili ang mga gusto natin. Ayoko munang magtrabaho. Gusto ko munang mag-aral. Paano tayo makakapag-aral? Pareho mahina ang mga utak natin. Ikaw lang ang mahina, no? Tapos tarantahin ka pa. Matapang ka lang kapag sinanay ang kaharap mo Hay basta Ate Kala, maghahanap ako ng trabaho. Bahala ka kung gusto mo lang dito sa bahay. Kapag natanggap ka, sabihan mo lang ako Baka magbago ang isip ko. Hindi ko pa nga alam kung saan ako mag-a-apply Marami namang pwedeng pasukan na trabaho Huwag lang kasambahay. Hindi talaga. Hindi katulad ni Nanay na nasisikmura ang paglilinis ng bahay ng ibang tao. Tapos, taas no pa niyang sasabihin na marangal ang trabaho niya. Pinagtatawanan tuloy ako ng mga kaibigan natin. Kaya nga hanggat maaari, ayoko silang kasama sa labas. Kapag dumating ang Itay, hihingi ako sa kanya ng perang gagamitin ko sa paghahanap ng trabaho. Kapag nagkatrabaho ka, sigurado, hihingan ka ng ambag sa bahay.
Ano sila? Sinuswerte? Kaya ako magtatrabaho para mabili ang mga gusto ko. Huwag ka talagang papayag na makiparte sila sa sahod mo. Hindi nga nila magampanan ng obligasyon nila sa atin eh. Yun na nga eh. Ang tatanda na nga, mga wala pang pera. Hindi ko man lang sila may pagmalaki sa ibang tao dahil mas mukha pa sila mga lolo at lola natin kesa sa magulang. Natumbok mo rin. Nung high school nga eh, lagi silang napagkakamalan ng teacher at kaklase ko na lolo at lola natin. Ang tanda kasi nga. Humiling pa talaga ng magkaanak. Ay, kung may babalik nga lang talaga ang nakaraan. Kaso, imposible na. Lingid sa kambal narinig ko lahat ng mga pinag-usapan nila. Nakaawang kasi ang pinto ng kwarto nila at saktong napadaan ako. Kung may sakit siguro ako sa puso, ilang beses na siguro ako inatake dahil sa sama ng loob. Hanggang hapunan naging tahimik lang ako. Kung umasta ang mga anak ko parang wala lang sa kanila ang nangyari. Tay, may pera po ba kayo dyan? Meron naman, nasa nanay mo. Bakit mo itinatanong? Gusto ko po kasi mag-apply ng trabaho. Baka pwede niyo akong bigyan ng panglakad sa mga requirements ko. Oo naman, kailan ka ba mag-ayos? Bukas na sana eh. Gusto ko na kasi talaga makapagtrabaho. Mamaya pagkatapos ng hapunan natin bibigyan kita ng pera. Salamat po, Tay. Akala ko mapapahiya ako sa paglapit sa inyo. Ikaw, Kala, wala ka bang balak gayahin tong kapatid mo? Sa susunod na lang po ako maghahanap ng trabaho. Pauunahin ko muna si Colette. Ay bakit hindi pa kayo magsabay? Hindi ka ba naiinip dito sa bahay? Hindi naman po at lagi naman akong nasa labas. Uy, imbis na tulungan mo nanay mo sa pag-aasikaso dito puro ka pagala. Akala niyo naman po ang laki ng bahay natin para kailanganin pa ng inay ng tulong. Nagagawa pa nga niyang maglinis ng bahay ng ibang tao eh. Gusto rin kasi ng sariling pera ng nanay niyo, kaya siya umi-extra sa paglilinis. Pwede naman kasi na ibang trabaho na lang eh. Bakit yun pa kasi? Hindi mo ba alam na malaking binabayad sa nanay niyo? Kaya huwag mong minamaliit ang trabaho niya. Hindi ko naman minamaliit ah. Ang akin lang po, pumili-pili naman sana siya. Yung kaya naman naming ipagmalaki. Hindi ka talaga nagpapatalo, no? Tama naman kasi ang sinasabi ko eh. Walang paalam na tumayo ako sa upuan. Lahat sila napatingin na lang sa akin. Dinala ko sa lababo ang pinggan ko na wala ng laman at walang paalam na iniwan ko sila. Nagtataka naman ang aking asawa sa inasal ko. Tignan mo tuloy. Napiko na sa'yo ang inay mo. Napakabalat sibuyas naman niya. Parang yun lang eh. Sumusobra na rin kasi kayo eh. Wala na kayong modo sa nanay niyo. Kayo ang magligpit ng pinagkainan natin. Oo na. Panira naman ng gabi si nanay. Kainis. Susungal-ngaling ko yung bibig mo, isa pang masamang salita lumabas dyan. Sa kwarto naming mag-asawa napasukan ako ni Jerry na nagliligpit ng mga damit na nilabhan ko nung isang araw. Kinuha naman niya ang mga nakatupi. At siya na ang kusa nagpasok sa cabinet. Mukhang hindi magandang araw mo ngayon Ay, pagod lang siguro ko. Pagpasensya mo na lang si Carla. Alam mo naman ang ugali ng batang yun. Iniisip ko kung saan ba tayo nagkamali sa pagpapalaki sa kanila O baka naman tayo ang sumobra. Masyado natin silang inaruga na halos ayaw nating padapuan ng lamok. Hindi tayo perpektong mga magulang gaya ng iba, pero naging mabuti tayo. Sa totoo lang durog na durog ang puso ko dahil sa paraan ng pagsagot-sagot nila sa akin. Naiintindihan naman kita pero ikaw ang nanay nila. Huwag kang papayag na kayan-kayanin ka lang nila. Ako na lang ang nahihiya sa mga kapitbahay natin Kaya hanggat maaari sana, ako na ang umiiwas pero para talagang nananadya ang kambal Hindi lang sila magkahawig, pareho din ang pag-uugali. Kaya nga kambal iisa ang katauhan nila. Hindi ko akalain ng matagal ko nang pinagdarasal noon magiging sakit lang sa ulo. Alam kong nagagalit ka pero hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan. Baka sa susunod sabihin mo, nagsisisi ka nang ipinanganak mo sila.
Ay, malapit ko nang sabihin yan. Marta naman, kahit na ano pa ang ugali ng kambal, biyaya pa rin sila sa atin na may kapal. Kaya hindi tama yung iniisip mo. Palibhasa kasi hindi mo nakikita ang ginagawa nila sa akin. Katulad kanina. Alam mo bang isinalya ko ni Colette? Kumasa siya kanina parang wala lang ang ginawa niya. Pareho sila ni Carla. Huwag ka na magtaka kung isang araw maabutan mo kung wala ng buhay. Hindi naman siguro aabot sa ganun. Tigilan mo ng panonood mo ng mga balita kung ano-ano na kasi pumapasok sa utak mo Iba ang ugali ng kambal. Tama nga yata ang sinasabi ng mga kapitbahay natin Mga anak natin sila, galing sila sa'yo. Hindi tama na pinag-iisipan mo sila ng masama. Ay, pasensya ka na sa mga sinasabi ko Siguro dala lang ng sama ng loob. Kapag sinagot-sagot ka ulit ng kambal, sabihin mo sa akin at ako na ang bahala sa kanila. Oo, yun na lang ang gagawin ko. Nakakaubos na din kasi ng lakas ang makipagtalo sa kanila Kinabukasan pagkatapos kong asikasuhin ng almusal at baon ni Jerry, umalis din ako dahil pinatawag ako para maglinis sa isa sa may kaya sa lugar namin. Naiwan naman ang kambal sa bahay. Napansin mo ba na parang hindi tayo pinapansin ni nanay kanina? Baka galit pa rin dahil sa pag-aaway namin. Siya naman ang naunang nalakit Siya pa ang may ganang magalit. Baka mamaya, isumbong tayo kay tatay. Lagot tayo. Alam mo naman kung paano magalit yun. Para naman siyang bata kung magpapakampi siya kay tatay, no? Kapag ako talaga nagkatrabaho, huyo siya sa akin. Kailangan mo na talagang makahanap ng trabaho. Baka hindi na tayo makahingi ng pera sa mga magulang natin. Huwag ka mag-alala. Ngayong linggong to, magkakatrabaho ako. Nagdilang anghel ka sana. May iba nga pala ako. Nakakakupit ka ba kay tatay? Hindi na nga Nakatago na ang pera niya kung saan. Kahit kay nanay, nasuyod ko na ang buong kwarto nila kapag wala sila. Wala talaga akong makita. Mga anak naman nila tayo. Bakit ba kailangan pang pagdamutan? Kapag tayo naman ang nagkapera, gawin din natin sa kanila ang ginagawa nila sa atin. Tingin ko, kaya lang sila nag-anak para merong mag-aalaga sa kanila kapag uugod-ugod na sila Naku, wala silang aasahan sa akin Magkakapamilya din ako at sasabihin ko sa mapapangasawa ko na magpakalayo-layo na kami rito. Ako din kaya. Baka nga mas mauna pa ako mag-asawa sa'yo Mabuti siguro, sabay na lang tayo. Tutal, sabay naman tayong pinanganak Nauna lang ako sa'yo ng ilang minuto. Maganda nga yung naisip mo, te. Ano kaya ang magiging reaksyon ni nanay at tatay nun? Malamang, magdadrama na naman si nanay. Siya lang naman na mahilig sa drama Nakakaumay na rin naman si nanay Katulad ng hindi niya pagpansin sa atin. Hindi rin yan makakatiis. Makikita mo, mamaya pagbalik kakausapin na tayo. Naisip kong panindigan na lang ang hindi ko pag-imik sa kambal. Baka sakaling magbago sila kahit papano. Itinuon ko na lang ang atensyon ko sa tatay nila at sa ekstrang trabaho ko. Isang araw masayang umuwi si Colette at ibinalita na may trabaho na siya. Masaya naman ang asawa ko. Pero ako nanatiling blanko ang ekspresyon. Mabuti naman anak, natanggap ka agad. Oo nga po. Tsaka okay na rin naman ang magiging sahod. Narinig mo ba, Marta? May trabaho na ang anak natin. Oo, narinig ko. Hindi naman ako bingi. Tay, meron pa po pala akong sasabihin sa inyo. Ano yun? Kailangan ko po ng mga bagong damit at allowance ko na rin habang hindi pa ako sumasahod. Huwag po kayo mag-alala. Babayaran ko po kayo kapag natanggap ko na yung unang sahod ko. Uy, bakit mo pa kailangan ng mga bagong damit? Marami ka pa naman dyan Ang kailangan ko po yung talagang pampasok sa opisina. Yun kasi mga damit ko, mga panggala lang Bukod doon, mga luma na rin. Hindi na pwedeng remedyohan. Uy, sige, bibigyan kita ng pera para makabili ka na ng mga bagong damit. Sige po, Tay. Magpapahinga na muna ako sa kwarto. Iabot nyo nilang mamaya. Marta,
Parang hindi ka masaya na may trabaho na ang anak natin, Masaya naman ako para sa kanya. Mabuti nga yun para matuto na si Colette. Sana maghanap na rin ng trabaho ang atin niya. Malay mo naman, maingganyo dahil sa kakambal. Baka ilang araw lang maghanap na rin ng trabaho. Ay, magkatotoo sanang sinabi mo. Para naman magkaroon ng katahimikan ng bahay na to. Lagi ko yang ipinagdarasal. Alam ko kasi na nahihirapan ka na. Sabi mo nga ako ang nanay. Kaya bakit ako susuko? Mas marami pa tayong pinagdaanan noon na mas mahirap pero nakaya naman natin, ito pa kaya. Tama yan. Pero sana matuwa ka naman sa anak mo. Nahalata niya siguro na malamig ka sa kanya. Hindi ko na kailangan pang ipakita na natutuwa ako. Ang mabuti pa bigyan mo na ng pera si Colette. Kukuha lang ako sa pinagtataguan natin. Maganda talaga yung taguan natin ngayon. Hindi na tayo nawawalan. Wala naman kasing kukuha ng pera natin kundi ang kambal. Oo nga. Sige, maiwan na muna kita, ha? Ganun katindi ang ginagawa sa amin ng kambal. Hindi lang namin sila masita dahil hindi naman namin nahuhuli sa akto. Sigurado namang ikakailalang nila yun. Nang masulyapan ko ang oras, pumunta na ako sa kusina para magluto ng hapunan namin. Ito lang ang perang binigay niyo sa akin? Hindi naman to kasi. Malaking halaga na yung 5,000. Hindi naman siguro kailangang mamahaling damit ang bilhin mo para sa pagpasok mo. Paano yung allowance ko sa pagpasok? Bibigyan na lang kita uli kapag nagkulang yung pera. Pambihira naman kayo, oh. Magbibigay rin lang kayo, kulang pa. Alam mo naman na hindi ganun kalaki ang sahod ko. Pasalamat ka na lang at may ipon ako kahit konti. Nangungonsensya pa talaga kayo, obligasyon nyo naman na gastusan kami. Ang layo nyo talaga sa ibang mga tatay dyan. Mabuti pa sila. Lahat gagawin para sa mga anak. Huwag mo naman sana akong ikumpara sa ibang tatay dyan. Alam mo na lahat ng ginagawa namin ng nanay ninyo ay para sa inyo. Kung naibibigay man nila ang lahat sa anak nila dahil may kaya sila. Ibang estado nila sa buhay kaysa sa atin. Puro naman ganyan ang laging sinasabi ninyo. Puro na lang kayo paawa. Sa halip na lalo magprosig sa buhay. Ano, ganito na lang ba ang buhay natin? Hindi pa ba sapat na hindi kayo nagugutom sa piling ko? Hindi naman kayo pinababayaan kumpara sa iba dyan. Hindi sapat yan para sa amin. Ang gusto namin, katulad ng buhay ng mga kaibigan namin, hindi ganito. Magtatrabaho na nga ako para mabawasan ang obligasyon ninyo. Tapos ganito naman, magbibigay kayo ng panimula ko, kulang pa. Baka nga ito nang huling bibigyan niyo ako ng pere. Kasi nga may trabaho na ako. Tapos hindi niyo pa itinodong bigay. Ay, sige. Hihingi ako sa nanay ninyo baka meron siyang naitatabi. Buti sana kung magbigay yun. Kita niyo ngang ilang araw na kaming hindi pinapansin ng kambal ko Kasalanan mo rin naman kung bakit napuno na ang nanay mo. Oo, lagi naman kami ang may kasalanan. Kami ang kontrabida sa bahay na to. Talaga bang hindi ka titigil, ha? Porke ba mga anak lang kami wala na kaming karapatan magsalita sa bahay na to, ha? Wala ka nang galang Ang tingin sa inyo ng mga tao rito, mga walang hiyang anak. Siguro kasi sinisiraan ninyo kami sa mga tao. Anong sinisiraan? Para sabihin ko sa iyo, wala na kaming ginawa ng nanay ninyo kundi ang pagtakpan kayo, lalo na yung nanay nyo. Kung alam nyo lang kung paano niya kayo ipagtanggol. Dahil din naman sa mga ginagawa ninyo, kaya ang sama ng tingin sa inyo ng mga tao. Katulad ngayon, sa lakas ng boses mo, sa tingin mo, hindi naririnig ng mga kapitbahay. Hindi naman sila nagpapalamon sa amin, kaya wala akong pakialam sa kanila. Sige, magpakasira kayo sa mata ng mga tao. Total naman, wala pala kayong pakialam. Kaya pagod na sa inyong nanay niyo Ganyan ang mga ugali ninyo. Kanino kaya namin nakuha ang ugali namin? Siya naman ang nagluwal sa amin. Hindi ko alam kung kanino. Pero nasisiguro kong hindi sa amin ang nanay mo. Bigla ko nabitiwan ng sandok na hawak ko nang marinig ang huling tinuran na yun ng asawa ko. Kahit kasi nasa kusina ako, malinaw kong naririnig ang pagtatalo nila mag-ama.
Sa hapunan hindi sumabay ang kambal sa amin. Hayaan mo sila kung kailan nila gustong kumain, hindi na sila maliit na bata para laging suyuin. Bakit mo nga pala nasabi kay Colette na hindi sa atin nila nakuha ang ugali? Hindi naman kasi ganyan ang mga ugali natin eh. Kung hindi sila na-impluensya ng mga barkada, malamang sa mga ninuno natin nila nakuha ang ganyang pag-uugali. Alin sa ating dalawa? Wala naman kasi akong naalala sa mga kapatid o pinsan ko na kapareho ng ugali nila. Wala rin akong matandaan sa mga kamag-anak ko. Nakilala mo naman halos ang buong angkan ko eh. Kung nananalaytay na nga talaga sa dugo nilang ganyang ugali, mahihirapan na tayong baguhin sila. Kaya nga hinayaan ko na lang sila. Kesa naman ako pa yung magkasakit dahil sa kanila. Huwag naman sana na magkasakit ka. Hindi lang sila ang kawawa, pati ako. Alam mo naman na tarantahin ako. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag may masamang nangyari sa'yo. Napansin ko kasi na nangihina ako lagi pagkatapos namin magtalo ng kambal. Para bang hindi na bumabalik ang dati kong lakas. Yun lang ba nararamdaman mo? Oo, yun lang. Wala naman akong ibang nararamdaman sa katawan eh. Subukan mo kayang magpatawas kay Aling Mila. Baka kasi nababati ka na. Sige, kapag wala akong gagawin. Inahin mo muna yun. Huwag mo munang intindihan ang mga gawain dito sa bahay. Sa makalawa na lang. Bukas kasi maglilinis ako sa bahay ni na Mrs. Ramos. Darating daw kasi yung anak at manugang na kano galing sa Amerika. Ang gusto niya malinis ang buong bahay. Galante pa naman yun magbayad. Sige, basta huwag mo nang patagalin ng pagpapatingin ha. Mahirap nang hindi natin malaman kung ano nangyayari sa'yo. Hindi naman siguro seryoso to. Huwag ka masyadong mag-alala. Dahil lang siguro sa pagod. Tapos pasasakitin pa ng kambal ang ulo ko di naghalo na. Itutuloy ang resulta. Sana nga'y ganun lang. Pero patingin ka pa rin. Wala namang mawawala eh. Oo na. Mabuti pa kumain na tayo. Para makakain na rin ang kambal. Mabuti naman natatawa ka na. Ilang araw ka na kasing laging seryoso eh. Sa mga susunod na araw makikita mo na ulit akong ngumiti at tumawa. Dahil sa kaabalahan ko dahil sunod-sunod ang pagpapatawag sa akin ng mga magpapalinis, hindi ko na rin naalala ang pumunta kay Aling Mila. Napaaga rin ang pag-uwi ko ng bahay ng araw na yun. Pagbukas pa lang ng pinto, narinig ko na ang malakas na ungol sa kwarto ng kambal. Biglang nanginig ang buo kong katawan at maiiyak na sa matinding galit dahil sa hinalang na buo sa akin. Maya-maya lang lumabas ang isang lalaki na kilalang kilala ko. Nagulat ito nang makita ko sa sala. Wala ring paalam na lumabas ng bahay. Nay, kanina pa po ba kayo dyan? Ang aga nyo namang umuwi. Akala mo mamaya pa ako uwi kaya ka nagdala ng lalaki dito? Kailan mo pa ginagawang motel tong bahay natin, ha? Nay, boyfriend ko naman po si Alvin. Tsaka sa kwarto naman kami tumambay. Hindi ka na nahiya. Kadalagang mong tao Dito pa talaga sa bahay natin kayo gumagawa ng kababuyan. Doon pa talaga sa lalaking wala namang pangarap sa buhay. Nay naman, hinaan nyo naman ang boses nyo. Naririnig kayo ng kapitbahay natin Marunong ka rin palang mahiya sa kababuyan mo Pero kapag sumasagot-sagot ka sa akin, hindi ka nahihiya. Wala namang masama sa ginagawa ko Mabuti nga dito kami nagtatagpo ng boyfriend ko at hindi kung saan-saan lang. Hindi mo na talaga alam ang pagkakaiba ng tama at mali. Palibhasa kasi mapurol yung utak mo. Nagsalita ang hindi mapurol ang utak. Kaya nga hanggang tagalinis ka lang ng mga bahay ng ibang tao. Dahil walang tumatanggap sa'yo sa ibang trabaho. Kasi bobo ka rin. Walang iya ka talaga. Sa gandang buto ang kasamaan mo. Oo na! Walang iya na ako! Sana hindi mo na lang kami binuhay dahil nakakahiya kang maging nanay! Inuubos mo talaga ang pasensya ko, ha? Sige, subukan mo ulit akong saktan. Ihahampas ko sa'yo ang florerang ito. Tingnan ko lang kung hindi mabasag ang mukha mo. Napakasama mong anak. Hindi mo ba alam na isang malaking kasalanan ang paglaban mo sa akin, ha?
Balang araw magiging ina ka rin. Babalik sa'yo ang lahat ng ginawa mo sa akin. Hindi mangyayari ang sinasabi mo. Dahil wala akong balak na magkaroon ng anak. Hindi ako magiging tulad mo na walang kwentang ina. Huwag kang magsalita ng tapos. Baka kainin mo lang din yung mga salita mo. Tandaan mo, lahat ng ibinigay niyong sama ng loob ng kakambal mo sa akin, babalik sa'yo. Hindi ko alam kung pati langit nakikisimpatya sa akin ng mga oras na yon. Bigla na lang kasing umulan na may kasama pang pagkulog at pagkidlat. Nasa sala pa rin ako ng mga sandaling yon. Habang si Kala pagkatapos ng pagtatalo namin ay umalis ng walang paalam. Grabe naman ang lakas ng ulan na ito. Wala yatang balak tumila eh. Bakit ka naman sumugod sa ulan? Baka mamaya magkasakit ka pa eh. Para kasing hindi natitigil. Pati nga mga kasama ko, hindi na nagpaawat at umalis na. Alam nga namang maiwan ako doon mag-isa. Maligo ka na muna bago ka magpalit. Ikukuha lang kita ng tuwalya. Ang kambal nga pala. Hindi pa dumarating si Colette. Si Kala naman umalis pagkatapos namin magtalo. Ha? Ano na naman ang pinag-awayan nyo? Unahin mo muna ang paliligo mo. Masama yung mababad sa ulan. Sige na nga. Mabilis lang naman ako maligo. Sinabay ko na sa pagkuha ng tuwalya ang damit na isusuot ni Jerry. Ipinagtimpla ko na rin siya ng kape. Nang makatapos sa pagbibiye, saka siya naupo sa tabi ko. Ano na naman ang pinag-awayan nyo ni Kala? Nadatnan ko siya may ginagawang kababuyan kasama ng isang lalaki sa kwarto niya. Ang walang balak pa niya akong hampasin ng florera. Ginawa ng anak mo yun. Hindi na nga niya nirespeto ang sarili niya, pati pamamahay natin. Hindi na niya ginalang. Sobra na talaga siya na pati ikaw gusto niya saktan. Hindi na siya makakatungtong sa bahay na ito. Kung gagawin mo yan baka lalo siya mapariwara. Sino yung lalaking pinapasok niya sa bahay natin? Si Alvin, yung kilalang tambay dito sa atin. Sa dami ng pwede niyang samahan, ang lalaki pang yun ang pinili niya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Sinabi kong hindi ko na sila pakikialaman pa pero yung madatnan ko sila sa hindi kaaya-aya biglang nagdilim ang paningin ko. Normal lang na ganyan na maging reaksyon mo. Kung ako baka pareho ko pa silang mapatay. Humanda sa akin ang Kala na yan pag-uwi niya. Parang gusto ko nang umalis sa bahay na to Para kasi akong kandilang nauupos araw-araw. Teka, pumunta ka na ba kay Aling Mila? Hindi pa nga Hindi ko kasi mauna dahil sunod-sunod ang nagpapatawag sa akin. Sayang naman kung hindi ko yun uunahin Kikita ko ng pera doon. Bukas sasamahan na kita. Hindi na muna ako papasok sa trabaho. Huwag ka nang lumiban sa trabaho mo. Ako na lang ang pupunta kay Aling Mila. Kaya ko naman Nag-aalala na kasi ako sa iyo Dahil nga lang to sa mga anak mo. Nagpapalitan lang sila ng pagpapasakit ng ulo ko Kailangan na siguro nilang bumukod para matahimik ang bahay na ito. Tutal naman, nasa hustong gulang na naman sila. Ayoko pa rin sila mapahamak. Mas gugustuhin ko pa rin na magtiis na lang. Kita mo naman ang pag-uugali dito sa bahay. Paano pa kung bumukod sila? Baka imbis na mapabuti, lalo pang madadagdagan ng problema natin. Kakausapin ko pa rin sila at bibigyan ng ultimatum. Kung hindi sila magpapakaayos, palalayasin ko na sila sa bahay na ito. Tumila na rin naman bandang 9:00 ang ulan. Unang dumating si Colette na hindi man lang bumati sa amin ng itay niya. Halatang masama pa rin ang loob sa ama. Makalipas lang ang ilang sandali, si Kala naman ang dumating. Anong meron? Bakit gising pa kayo? Aba, hindi maganda na nagpupuyat ang mga matatanda. Huwag kang umasta na parang wala kang masamang ginawa. Nagagawa mo pa talagang tumawa? Siguro nagsumbong na sa inyo ang inay. Para yun lang palalakihin nyo pa. Anong parang yun lang? Gusto mong saktan ng inay mo? Maliit na bagay lang yun sa'yo? Paano? Siya naman ang nauna Sinampal niya ako. Tama lang yun sa'yo. At wala kang karapatan na gumanti.
Kung ako ang unang dumating kahapon, baka hindi lang sampal ang inabot mo sa akin. Baka mapatay ko din ang lalaki mo. Grabe naman kayo. Papatay na kayo dahil lang doon? Bakit hindi? Hindi mo na nirespeto ang bahay na ito. Hindi ito motel na pwede kang magdala ng lalaki kahit anong oras mo gustuhin. Bahay ko rin to. Lahat pwede kong gawin kagaya nyo. Wala kang karapatan sa bahay na ito. Ako at ang nanay mo lang ang may karapatan. Ikaw bilang anak, tungkulin mong sumunod sa amin. Bakit naman ako susunod sa inyo? Eh wala naman kayong kwentang magulang. Kung yan ang tingin mo sa amin, lumayas ka rito. Kayo ni Colette, kung hindi ninyo kami kayang irespeto sa sarili naming pamamahay, umalis kayo. Mas nanaisin ko pang mawala ng anak kung araw-araw nyo naman kaming binabastos. Anong klase kayong mga magulang para palayasin kami? Kahit sinong magulang, mapupuno na sa ugali ninyo. Sige, hakutin nyo ang mga damit ninyo. Lumayas na kayo! Alam ko na marami pang gustong sabihin si Jerry, pero napansin kong namumula na ang mukha niya sa galit. Hinahabol na rin niya ang kanyang paghinga. Lumapit na ako at pinatigil ko na sila sa pagtatalo. Tumakbo naman sa kwarto si Kala habang umiiyak. Hinagod-hagod ko naman ang dibdib ng asawa ko. Kumuha din ako ng tubig. Oh, inumin mo muna to. Salamat. Ayos na rin naman ako. Ikaw yata ang kailangang magpatingin sa doktor eh. Hindi normal ang paghinga mo kanina. Para kang hihimatayin. Nanikip lang ang dibdib ko kanina. Dala lang siguro ng matinding galit. Ganyan din ang nararamdaman ko kapag nagtatalo kami ng kambal. Ngayon, mas naiintindihan na kita. Mas mahirap nga lang ang pinagdadaanan mo dahil madalas kang narito sa bahay. Kung meron lang sana tayong mapupuntahan eh. Ipaubayan na lang natin sa kambalang bahay na to. Kahit na sinong magulang makakapag-isip na lumayo na lang kapag ganyan ang mga anak. Ilang beses na itong sumagi sa akin eh. Hindi kaya dahil sa ginawa kong pagdarasal sa isang santo noon na sana biyayaan na tayo ng anak kaya ganyan ang pag-uugali nila? Ano naman ang kinalaman ng santo sa kambal? Hindi ko alam eh. Basta naisip ko lang bigla na baka mali ang ginawa kong pagdarasal sa santong yun. Kasi meron akong hindi binanggit sa'yo noon eh. Ano ang hindi mo sinabi sa akin? Yung santo na sinasabi ko sa'yo, nasa likod na ng simbahan. Malayo na nga ang kinaroroonan nun eh. Kaya ko yun natunton dahil sa matandang babae na nagtitinda ng kandila. Yung santo hindi siya katulad ng iba. Nakakatakot ang itsura niya at may 2 sungay. Diyos ko, Marta. Hindi kaya demonyo ang pinagdasalan mo? Hindi ko alam. Naguguluhan na nga ako eh. Pero di ba napabinyagan naman natin sila sa simbahan? Baka hindi sila biyaya na may kapal kaya ganon sila kawalang hiya sa atin. Anong gagawin natin, Jerry? Kahit pinasasama nila ang loob natin eh, mahal ko pa rin sila. Mahal ko rin sila. Magtatanong ako sa mga malalapit kong kaibigan. Baka meron silang maitulong sa atin. Mula ng gabing yun, mas lalong lumayo ang loob sa amin ng kambal. Hinayaan na lang muna namin silang mag-asawa. Pinuntahan ko na lang si Aling Mila. Pero hindi ko alam na matagal na pala siyang nakaratay sa higaan. Isang karamdaman daw ang dumapo sa babae. 6 na buwan nang nakakalipas. Ang anak na lang niyang si Marcelo ang nakausap ko. Pasensya ka na, iho ha. Hindi ko alam na may sakit pala ang nanay mo eh. Wala kasi kami nababalitaan ng asawa ko. Sadya din po kasing ayaw ipaalam ni inay sa mga taga rito. At isa pa po, mas gusto na ng mga tao na magpatingin sa doktor kesa sa kanya. Sa totoo lang, mas gusto ko pa rin na sa nanay mo magpatingin kesa sa doktor. May mga sakit kasi na hindi naman nila kayang gamutin eh. Sayang nga lang, hindi na kaya ni Aling Mila. Salamat po sa pagtitiwala niyo sa nanay ko. Aling Mila, magpagaling na po kayo ha. Kailangan pa po namin ng serbisyo nyo. Kahit hindi na po siya nakakapagsalita, naiintindihan niya kayo.
Oo nga, iho. Kasi ngumingiti siya eh. Matanong ko po, ano ba sana ang pagagamot niyo sa nanay ko? Magpapatawa sana ako sa nanay mo. Baka kasi nababati ako eh. Lagi kasi akong nangihina. Yung para bang nauupos na kandila. May humihigo po ng lakas ninyo, kaya nawawalan ng lakas ang katawan ninyo. Ganun na nga, iho. Lagi rin akong balisa. Tutulungan ko po kayo, Aling Marta, na gumaling. Teka. Huwag mong sabihin kaya mo magpagaling gaya ng nanay mo. Opo, nanggagamot rin po ako. Hindi naman nakapagtataka dahil parehong manggagamot ang mga magulang mo eh. Sa aming 7 magkakapatid, tanging ako lang ang biniyayaan ng ganitong kakayahan. Pwede mo ba akong gamutin, iho? Gusto ko na rin kasing malaman kung ano nangyayari sa akin eh. Opo, relax lang po muna kayo dyan. May kukunin lang po akong gamit sa panggagamot. Hindi naman nagtagal, bumalik na rin si Marcelo. May dala siyang kandila na kulay pula at palangganita na may lamang tubig. Pinatakan niya yun ng kandila hanggang makabuo ng imahe sa tubig. Bago matapos ang panggagamot niya, binigyan pa niya ako ng bracelet na gawa sa iba't ibang uri ng buto ng prutas. Giginhawa na po ang pakiramdam nyo, Aling Marta. Para saan ba ang bracelet na to? Proteksyon nyo po yan. Kapag po napigtal yan habang suot nyo, lumayo muna kayo sa bahay ninyo. Magtapat ka nga, iho. Nasa loob ba ng bahay namin ng panganib? Hindi po ako sigurado. Ang masasabi ko lang, lagi kayong magdasal. Yung po ang pinakamabisang sandata sa lahat. Ang kambal ba namin ng asawa ko magdadala ng kapahamakan sa amin? Ilang beses ko na nga po silang nakikita mula sa malayo. Meron pong kakaiba sa kanila na mahirap ipaliwanag. Ganon din ang palagay ng inay ko noon. Tama nga ang hinala ko. Kasalanan ko ang nangyayaring to. Kung hindi sana ako nagdasal sa santong yon para bigyan kami ng anak, wala sanang ganitong problema. Huwag niyong sisihin ang sarili niyo. Wala po kayong kasalanan sa nangyayari. Sinamantala lamang ang inyong kahinaan, ang kagustuhan ninyong magkaanak. Kapag po may nangyari, huwag po kayong mag-aatubiling lumapit sa akin. Salamat, iho. Napakabait mo. Paano? Aalis na ako, ha? Meron pa kasi kung gagawin sa amin eh. Gumaan na ang pakiramdam ko at parang nanumbalik din ng dati kong lakas. Pagdating ko sa bahay, sinilip ko ang kwarto ng kambal. Wala si Kala. Pinasadahan ko muna ng tingin ang magulo nilang kwarto bago naiiling na isinara ang pinto. Maaga ka yatang umuwi ngayon na. May nangyari ba sa trabaho mo? Nag-half day lang ako sa trabaho dahil may pinuntahan akong kaibigan sa kabilang bayan. May nakuha ka bang impormasyon? Pinayuhan ako ng kaibigan ko na lumapit daw tayo sa isang pare. Baka daw kasi mabago pa ang kambal. Ikunento ko kasi sa kanila mga pag-uugali ng kambal natin. Hindi nga raw normal, lalo't nagabayan natin mula pagkabata. Tapos, sa isang iglap magbabago. Galing din pala ako kay Aling Mila. Ilang buwan na pala siyang nakaratay sa higaan. May dumapo raw na sakit sa kanya, sabi ng anak na si Marcelo. Kung ganun, hindi ka pala nagamot? Si Marcelo ang gumamot sa akin. Talaga? Nanggagamot na pala ang batang yun? Oo, gumaan nga ang pakiramdam ko eh. Bumalik na rin ang dati kong lakas. Mukhang tama tayo ng hinala. Kagagawan nga ng kambalang panghihina ko. Sabi din ni Marcelo may kakaiba sa mga anak natin. Kasalanan ko to. Sana hindi na lang ako nagdasal sa santo na iyon. Gusto lang naman nating magkaanak. Bakit kailangan mangyari ang bagay na ito? Ayokong isipin na parusa to sa atin. Dahil naging mabuti naman akong anak sa mga magulang ko na nabubuhay pa sila bakit ganito ang mga anak natin? Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Wala kang kasalanan. Hindi din tayo nagkulang sa pagmamahal sa kambal natin. Magkayakap kami ni Jerry nang dumating si Kala. Malakas pa siyang tumikim at nahuli ko na pinaikot pa ang mga mata. Hinarap naman siya ng kanyang ama. Mabuti naman umuwi ka na maaga ngayon. Bakit?
Sesermonan nyo na naman ba ako? Hindi ka na bata, kayo ng kambal mo. Bakit hindi tayo mag-usap na maayos? Hindi mo ba gusto na maging masaya ang pamilya natin? Ano ba ang nakain nyo at bigla kayong bumait? Napapagod na kasi kami ng nanay mo na lagi na lang maingay ang bahay na ito. Nawala na yung masaya at tahimik nating pamumuhay. Puro na lang tayo sigawan. Hindi na po may babalik ang dati. Mas okay nga to eh. Tayo lang ang kakaiba sa pamilya dito sa atin. Biruin nyo, 4 lang tayo sa bahay na to, pero madalas pang nagbabangayan. Matanda na kami ng nanay mo. Gusto na namin ng tahimik na buhay. Hindi niyo ba kayang ibigay yun sa amin? Basta wag nyo na lang kaming papakialaman ng kakambal ko para walang gulo at ingay dito sa bahay. Mahirap naman yata ang gusto mong mangyari, Kala. Nasa pamamahay ko kayo. Natural na pakialaman namin kayo. Kung hindi kayo papayag sa gusto ko, walang magbabago sa bahay na to. Hindi tama na kami ang pasunurin sa gusto mo. Mas lalo namang ayokong sumunod sa inyo. Kala, mga magulang mo kami, hindi kaaway. Pwede naman tayong mag-usap ng hindi nagsisigawan, hindi ba? Eh ikaw tong laging galit sa amin ng kambal ko eh. Patawarin mo ko kung napagbuhatan kita ng kamay. Nagalit lang ako sa mga sinabi mo eh. Oh, totoo lang naman ang sinasabi ko ah. Mahirap bang tanggapin yon ha? Kalimutan na natin ang mga hindi natin pagkakaunawaan ha. Magsimula ulit tayo. Nakikiusap ako sa iyo, Kala. Pag-iisipan ko muna. Bakit ba pinahihirapan mo pa ang nanay mo, ha? Siya na nga itong nagpapakumbaba sa iyo eh. Ikaw pang nagmamataas. Kung ayaw mong maayos ang pamilyang ito, ikaw ang bahala. Pero ito na ang huling beses na lalapit kami ng nanay mo sa iyo. Oh, edi lumabas din ang totoo. Hindi naman talaga taos-puso ang pakikipagbati nyo sa amin. Dahil gusto mo kaming paikutin dyan sa palad mo. Anak ka lang namin, wala kang karapatan na pasunurin kami. Mabuti na rin nga na hindi na tayo magkaayos pa kahit kailan. Hindi naman namin kayo kailangan eh. Lahat ng mga ginagawa mo, babalik sa'yo ng doble. Kahit gusto pa namin makipag-ayos sa kambal, sila naman ang nang-aaway at umiiwas. Para bang nasisiyahan lalo sila sa gulo sa bahay namin. Lalo tuloy tumitibay ang paniniwala ni Jerry na anak ng demonyo ang kambal. Kapag wala rito sa bahay ang kambal, mas nararamdaman kong katahimikan. May nakapagsabi nga sa akin na laging nakikita si Kala kasama si Alvin. Kaya siguro laging wala rito. Kinausap ko ang ama ni Alvin. Binalaan ko na oras na tumungtong pang muli ang anak niya rito. Ipadadampot ko na sa pulis. Wala siyang karapatan na basta na lang pumasok sa bahay natin na wala akong paintulot. Kaya naman pala hindi na ulit dinala dito ni Kala. Nakalimutan ko palang banggitin sa'yo. Nagkausap kami ng kapatid kong si Hilario. Nabanggit ko sa kanya ang problema natin sa kambal. Hinaalok niya ako na dun muna tayo sa kanila. Sila lang naman ang asawa niya ang nasa bahay. Lahat kasi ng mga anak nila ay may sari-sarili ng pamilya. Baka daw kapag wala na tayo, tsaka matauhan ang dalawa. Mas kailangan tayo ngayon ng kambal. Hindi mo ba nakikita na lilihis na sila ng landas? Hindi sila nalilihis ng landas. Yun na talaga ang ugali nila. Wala nang makakatalo sa kawalang hiyaan nila dahil anak sila ng demonyo. Oy Jerry, huwag ka nga magsalita ng ganyan. Anak natin sila. Nabuo sila dahil sa kahilingan mo sa demonyong santo na yun. Hindi sila nabuo dahil sa pagmamahalan natin. Galing pa rin sila sa akin. Wala akong pakialam kung paano sila nabuo. Tingnan mo nga ang ginagawa nila sa atin. Gawain ba yun ng matinong anak? Kailangan lang siguro nila ng mas malawak na pag-unawa. Bahala ka kung yan ang tingin mo pero sumuko na ako sa kanila. Huwag ka namang ganyan. Paano ako mananatiling matatag kung ikaw sumusuko na agad? Ang gusto ko na lang lumayo sa kambal. Baka kung ano na ang gawin ng mga yun sa atin. Umaasa pa rin ako na magbabago sila. Lalong lumalala ang ugali nila eh. Mabibigo ka lang na mapagbago pa ang kambal. Nawala na ba ang pagmamahal mo sa kambal dahil sa nalaman mo? Mahal ko pa rin sila, pero hindi mo ako masisisi kung mas gugustuhin ko ng lumayo. Dahil wala naman na silang respeto sa atin.
Bilang ina, masakit sa akin ang nangyayari. Sa akin pa rin talaga babagsak ang sisi. Tuluyan na ngang hindi pinansin ni Jerry ang kambal. Ni hindi na niya sinusulyapan ng mga to kapag nasa bahay. Ayaw rin niya makasalo sa hapagkainan. Ako ang higit na nasasaktan sa nangyayari sa pamilya ko. Para na lang tayong hangin na hindi nakikita ng Itay. Kakapanibago nga eh. Dahil sa kanila ni Inay, siya ang mabait sa atin dati. Kahit lagi natin siyang sinasagot, binabati pa rin niya tayo. Ngayon, nakikipagmatigasan na siya. Ikaw naman kasi, nakikipag-ayos na nga ang mga magulang natin. Nag-iinerte ka pa. O, hayan tuloy ang nangyari. Hindi naman uubra yun. Baka ilang araw lang eh, nagtatalo na naman tayong 4. Ni ayaw tayong makasabay sa pagkain. Ibig sabihin lang nun, wala na talagang pakialam sa atin. Ni ayaw tayong makasabay sa pagkain. Mabuti nga yun eh. E di malaya na tayong magawa ang gusto natin. Gusto ko sanang papuntahin dito si Alvin. Lalo mo lang gagatungan ng galit ni Itay. Kailangan na rin nilang masanay na laging nakikita si Alvin. Dahil siya ang ama ng dinadala ko. Ano? Buntis ka, te? Oo, magiging tita ka na. Sino ang bubuhay sa inyo? Sus, imbis na batiin mo ako, yan pa talaga ang itinanong mo. Kaya ako lang naman naitanong dahil pareho kayong walang trabaho. Sabi ko nga kay Alvin, umpisahan na niyang maghanap ng trabaho. Buti sana kung makikinig yun sa'yo. Matigas din naman ang ulo. Kita mo ngang hindi sumusunod sa mga magulang eh. Magkakaanak na kami, kaya siguro naman magbabago na siya ngayon. Huwag mo lang ipapaako sa akin ang gastusin dahil alam mo naman na kulang pa nga sa akin ang sahod ko eh. Saan mo ba dinadala ang sahod mo? Hindi ka naman nagbibigay ng gastusin dito sa bahay. Marami akong binibili para sa sarili ko. Siyempre, gusto ko rin i-enjoy ang sahod ko, no? Nabayaran mo na ba si tatay sa perang ibinigay niya sa'yo? Di ba sabi mo ibabalik mo yun? Hindi pa. At wala naman din akong balak na ibalik sa kanya ang pera niya, no? Anak naman niya ako eh. Bakit pa kailangan niya akong singilin? Ay, teka, nasusuka na naman ako. Teka nga lang, magbabanyo muna ako ha. Kararating lang namin mag-asawa sa bahay nang marinig namin ang pagduduwal ni Carla sa banyo. Nang sulyapan ko si Jerry, nakatiim ang kanyang mukha. Nagulat pa ang anak namin nang paglabas niya, naroon na kami. Tay, Nay. Magtapat ka. Buntis ka ba? Sino ang ama? Si Alvin ba? Ha? Hindi naman po ko buntis. Huwag ka na nga magsinungaling. Lalaki rin naman ang tiyan mo. Kaya maigi na ngayon pa lang. Magsabi ka na ng totoo. Opo, buntis nga ako. Si Alvin po ang ama. Wala ka nang ibinibigay sa amin kundi problema at kahihiyan. Tay, nagmamahalan kami ni Alvin. Pananagutan naman niya ako eh. Yan ba sinabi niya sa'yo? Naniwala ka naman sa kanya? Mas kilala ko ang lalaking yung kesa sa'yo. Manloloko ang lalaking yun. Patutunayan ko sa inyo na mali kayo nang inaakala kay Alvin. Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Huwag mo lang ipapaako sa amin ang gastusin sa batang yan. Wala kang maaasahan sa amin. Alam ko naman na wala na kayong pakialam sa amin ng kakambal ko. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako lalapit sa inyo para humingi ng tulong. Nasa ganyan ka ng kalagayan, mayabang ka pa rin. Kahit papano, hindi katulad nyo na walang kwentang ama! Walang hiya ka talaga sumagot! Ay, Jerry! Ito pa! Saktan mo ba ako? Sampalin mo pa tong kabila kong pisngi! Ano bang hinihintay mo? Saktan mo pa sabi ako eh! Tama na. Sige na, Carla. Pumasok ka na sa kwarto mo. Isa ka pa! Huwag kang magpanggap na nag-aalala ka sa akin! Alam ko naman na tuwang-tuwa ka pa na pinagbuhatan ako ng kamay ng Itay! Gusto mo pa talagang makatikim sa akin, ha? Tumigil ka na, Jerry. Buntis ang anak natin. Baka kung mapano siya. Sana lang, huwag magmana sa iyo ang anak mo dahil mararanasan mo ang mga ginagawa mo sa amin. Kung paano mo kami lapastanganin ng inay mo, maaring mas doble ang ibigay sa iyo ng anak mo.
Nakikiusap ako, Kala. Pumasok ka muna sa kwarto nyo. Tsaka na tayo mag-usap ulit. Nagdadabog naman na tinalikuran kami ni Kala. At saka pabalibag na isinara ang pinto ng kwarto nila. Naupo naman ang asawa ko habang sapo ang dibdib niya. Ayos ka lang ba? Anong nararamdaman mo? Oo, huwag kang mag-alala. Mawawala din ang paninikip ng dibdib ko. Napansin ko na napapadalas ang paninikip ng dibdib mo eh. Mas mabuti pa siguro na dalhin kita sa doktor bukas. Huwag na. Mag-aaksaya ka lang ng oras. Basta, sa ayaw at sa gusto mo, dadaling kita. Huwag na sanang matigas ang ulo mo. Para din to sa'yo. Sinabi ng ayos lang ako. Ay, Jerry! Diyos ko po! Asawa ko! Gumising ka! Ano nangyayari sa'yo? Tulong! Tulungan niyo ako! Mga kapitbahay yung tumulong sa akin sa pagdadala sa asawa ko sa ospital. Mabuti na lang hindi ganun kalala ang nangyari. Kinailangan lang niya magpalipas doon ng ilang araw para maobserbahan pa. Kumusta ka na? Ayos na ako. Kailan ba tayo lalabas ng ospital? Bukas daw pwede na tayong makalabas. Kailangan mo lang ingatan ang kinakain mo. At yung pag-inom mo ng gamot dapat nasa tamang oras. Hindi ko alam na sobrang taas pala ng dugo mo. Tapos nakitaan rin ng pamamaga ang puso mo. Hindi ko rin alam Ang nararamdaman ko lang pananakit ng batok at paninikip ng dibdib kapag nagagalit ako. Pero dati naman wala yun Hindi ka na kasi bumabata. Kaya ang dami mo nang nararamdaman sa katawan. Siguro kung hindi tayo nagkaanak, mas masaya ang buhay natin. Wala tayong kailangang intindihin. Wala tayong ganitong problema. Hindi pa rin ako nagsisisi na naging anak natin ng kambal. Sila ang papatay sa atin, maniwala ka. Tama ka nga siguro. Dahil hindi man lang sila lumabas ng kwarto nila nang humihingi ako ng tulong Ibang tao pa talaga ang nagmalasakit sa atin. Pero mga anak pa rin natin sila. Hindi na yung magbabago pa. Tanggapin na lang natin ang alok ng kapatid ko. Doon na lang tayo tumira. Magpalakas ka muna. At saka natin yan pag-usapan ulit. Hindi na magbabago ang isip ko. Hindi na tayo bata para magpadalos-dalos ng desisyon sa buhay. Kailangan natin pag-isipan mabuti ang gagawin natin. Buo na ang desisyon ko. Ayoko nang makasama ang kambal. Bigla akong naguluhan sa nararamdaman ko. Alam ko tuluyan nang nawalan ng amor si Jerry sa kambal. Pero ako bilang ina kahit paulit-ulit bigyan nila ng sama ng loob, patuloy pa rin nagmamahal sa mga anak. Akala ko ba, sigurado kang pananagutan ka ni Alvin? Yun ang sinabi niya sa akin dati. Hindi ko alam kung bakit nagbago siya. Hindi yan dapat malaman nila, tatay. Huwag mong kakalimutan kung anong sinabi niya bago siya isinugod sa ospital. Hindi talaga pwede. Kundi lagot na naman ako. Wala nga yata akong pagpipilian kundi suportahan ka. Wala talaga. Dahil wala naman akong ibang malalapitan Malay mo naman, maawa sa atin si nanay at tatay. Tulungan ka nila. Malabo na yan. Kita mo ng 1 linggo nang walang trabaho Malamang sa'yo lalapit ang mga yan para humingi ng tulong. Ano sila sinuswerte? Wala silang maaasahan sa akin. Lagi pang masama ang pakiramdam ko. Hindi ko alam kung dala lang ba to ng pagbubuntis ko. Ako din nga Ayoko lang kasi nang dumaing sa'yo dahil mas mabigat ang pinagdadaanan mo. Itutulog ko na lang muna to. Baka pagising ko mawala na rin itong bigat ng pakiramdam ko. Habang naguhugas, biglang napigtal ang bracelet na suot ko. Bigla ko naalalang sinabi ni Marcelo. Mukhang may pahiwatig na nga.
Agad kong pinuntahan si Jerry at sinabi ko ang napag-usapan namin ng binata. Matagal na kasi kitang kinukumbinsing umalis na tayo rito. Kaya nga ako na ang nagsasabi na umalis na tayo sa bahay na to eh. Kaya lang paano ang kambal? Huwag mo na silang intindihin pa. Sila ang magpapahamak sa atin. Hindi natin anak ang kambal. Ang bigat kasi sa dibdib na iwan ang mga anak natin dito eh. Isipin mo na lang ang mga masasamang ginawa nila sa'yo. Gusto mo bang habang buhay na lang nila yung gagawin sa'yo? Tama ka. Kailangan ko patigasin ang puso ko sa kanila. Baka sakaling magbago na sila. Dito ka lang. Ayusin ko lang ang mga gamit natin. Iniwan ko muna si Jerry sa sala. Nakabukas ang pinto ng kwarto namin kaya nang dumaan si Colette nakita niya ang ginagawa ko. Hindi ko namalayan ang pagpasok niya. Kaya nagulat pa ako nang pagharap ko nandun siya. Ikaw pala, Colette. Ginulat mo naman ako eh. Bakit niyo po inilalagay ang mga damit ninyo sa bag? Aalis ba kayo? Oo, aalis na kami ng tatay niyo. Ipinapaubayan na namin ang bahay na to sa inyo ni Kala. Saan naman po kayo pupunta? Sa lugar na malayo rito. Wala nang makikialam sa inyo. Malaya na kayo mula sa amin ng itay nyo. Sigurado na po ba kayo? Oo, ito na rin ang gusto ng itay nyo. Ingatan mo ang sarili mo at ang kakambal mo. Sana anak matuto kayong tumawag sa Diyos. Dahil siya ang tanging makapangyarihan sa lahat. Bakit niyo po ba yan sinasabi? Dahil wala na kami sa tabi ninyo. Wala nang aagapay sa inyo. Kaya gusto kong magbalik loob kayo. Huwag sana kayo magagalit kung iiwan namin kayo ng itay nyo. Magmahalan kayo lagi ng kakambal mo, ha? Opo. Sige po, ingat na lang kayo sa biyahe nyo. May gagawin pa pala ako sa kwarto. Hindi ko na kayo aabalahin sa ginagawa nyo. Nang araw na yun, umalis kami ni Jerry sa bahay na yun. Ramdam ko pa ang bigat sa paghakbang ko. Dahil para na rin namin itinakwil ang mga anak namin. Sa lugar na pinuntahan namin, naramdaman namin ang katahimikan na hinahanap namin. Mabilis din ang naging paggaling ng asawa ko. Samantalang sa bahay na inalisan namin, hindi naman maganda ang lagay ng kambal. Kumilos ka naman dito sa bahay, te. Hindi yung pahila-hilata ka lang. Ako na nga nagtatrabaho eh. Hindi mo ba nakikita? Sama ang pakiramdam ko. Anong gusto mo? Iasa sa akin lahat? Kasalanan mo naman yan ah. Nagpabuntis ka sa taong walang paninindigan. Huwag mo na nga akong sisihin pa. Ganito na nga ang kalagayan ko eh. Nakikita mo ba itong balat ko ha? Tingnan mo. Pareho lang tayong tinubuan ng sakit sa balat. Pero hindi ako nag-iinarteng katulad mo. Tuwing sumasakay nga ako sa jeep eh. Alam kong pinandidirihan nila ako eh. Lahat ng yon tinitiis ko. Bakit ba ganito ang nangyayari sa atin? Sabi nga ng mga kapitbahay natin, karma daw to sa atin dahil mga walang hiya daw tayo. May narinig na ako eh. Sabi, anak daw tayo ng demonyo. Kaya ganito kasama ugali natin. Dahil daw sa kagustuhan ng inay na mabuntis, nagdasal daw siya sa santong may sungay nun. Baka nga totoo. Dahil kahit ako, nagtataka kung bakit nagawa kong saktan ng inay nun. Bakit matindi ang galit ko sa kanila ng itay? Wala naman talaga akong malalim na dahilan eh. Naalala ko, tuwing merong sinasabi ang ibang tao laban sa atin, ang inay ang nagtatanggol sa atin. Lagi pa niya tayong pinagtatakpan, pero nagawa pa rin natin siyang saktan at bigyan ng sama ng loob. Sana bumalik na sila ni itay. Pipilitin kong magbago para sa kanila. Huli na para sabihin yan. Hindi na sila babalik kahit kailan. Tanggapin na lang natin na dalawa na lang tayo. Isang araw umuwing umiiyak si Colette sa pagtataka ng kakambal. Kasalukuyan nung nagpupunas ng sahig si Kala. Hindi na kasi mawalan ng langaw sa bahay.
Siguro dahil sa mga sugat na hindi matuyo at laging nananariwa sa balat nila. Bakit ang aga mong umuwi? Bakit ka umiiyak? Wala na akong trabaho, te. Tinanggal nila ako at parang basurang itinapon sa labas. Malas daw ako at sinabihang parang bulok na karne. Kaya siguro hindi mawala ang mga langaw dito sa bahay. Dahil ganun ang amoy natin. Sabi pa nga ng iba, ang amoy daw rito sa bahay parang nasusunog na laman. Hindi ko na kaya eh. Nangihina na ako. Hindi ka kasi kumakain eh. Lagi ka nalang tamilmil kumain. Tingin ko mabubulok na tayo sa bahay na to. Wala nang tutulong sa atin. Kahit anong gawin natin, hindi gumagaling ang mga sugat natin eh. Wala namang epekto ang iniinom nating gamot. Lalo lang nitong pinapalala ang mga sugat natin sa katawan. Nahihirapan na rin akong lumunok. Pakiramdam ko kasi nasusugatan ang lalamunan ko. Bakit ba? Lahat ng nangyayari sa'yo nararamdaman ko rin. Hindi lang kasi tayo magkapatid, kundi kambal. Iisa ang puso't kaluluwa natin. Tama ka. Kaya iisa ang sakit natin. Sa tingin ko, tama ang inay. Magbalik loob na tayo sa may kapal. Kung sakali man na hindi na tayo makaligtas sa sakit na to, kahit paano, ligtas pa rin ang ating kaluluwa. Talaga bang mamamatay na tayo? Wala nga ni isang nagmamalasakit sa atin. Ang importante naman, magkasama tayo. Gusto ko pa sanang makita si Inay at Itay. Kaya lang, mukhang imposible na. Sabay pang pumikit ang kambal. May bahid pa ng natuyong luha ang kanilang pisngi. Magkahawak kamay habang magkatabing natutulog. Yun ang tagpong naabutan ko. Impit na napaiyak na lang ako sa sobrang awa sa kambal ko. Nang masigurong humihinga pa sila, pinuntahan ko si Marcelo sa kanila at isinama sa bahay. Tama ba ang hinala ko na kinukulam ang kambal? Tama po ang hinala nyo. Dapat nga, hindi sila tinatabla ng kulam. Pero hindi ganun ang nangyari. Ibig sabihin hindi sila anak ng demonyo gaya ng kumakalat dito sa atin. Hindi nga po. Mabuti po bumalik kayo rito sa atin. Kung nahuli kayo, baka hindi na natin sila naisalba pa. Kinabahan ako nang sabihin sa akin ng asawa ko na meron siyang pinagsabihan tungkol sa kambal. Ramdam ko na kailangan ako ng mga anak ko. Mabuti na lang sinunod ko ang kutob ko. Kalunos-lunos ang kanilang kalagayan. Huwag na po kayo mag-alala. Gagaling na po ang mga anak ninyo. Salamat sa iyo, iho. Oo nga pala. Alam mo ba kung sino ang gumawa nito sa kambal? Matindi po ang galit niya sa kambal, pero nakausap ko na siya sa pamamagitan ng isip. Hindi na po siya manggugulo. Mabuti naman kung ganon. Kahit hindi ko na siya makilala, basta wag na niyang guguluhin ang mga anak ko. May isa pa pala. Pabendisyonan niyo ang bahay na ito sa lalong madaling panahon. Oo, iho. Gagawin ko yan. Bukas na bukas din. Iba rin talaga ang pakiramdam ko sa bahay na to eh. Nagkakamalay na po ang isa sa kambal. Colette, gising na anak. Nandito na ako. Para po silang pinagbiyak na bunga. Kahit boses po, halos magkapareho. Ano niyo po sila nakikilala? Siguro dahil ako ang nanay nila. Puso ko ang nakakakilala sa kanila. Totoo nga. Akala ko na nanaginip lang ako na naririnig ko ang boses ninyo. Nandito nga pala kayo. Kumusta na ang pakiramdam mo? Magaan na po kumpara nung mga nakaraang araw. Si Marcelo ang gumamot sa inyo. Anak siya ni Aling Mila. Kilala ko po siya. Hindi ko lang po alam na manggagamot siya. Ngayon alam mo na. Pasalamat kayo sa nanay niyo at napakalaki ng pagmamahal niya sa inyo. Sana naman matutunan niyo na siyang igalang at mahalin. Nay, patawarin niyo po ako. Pinagsisisihan ko na lahat ng mga nagawa ko sa inyo. Nung mawala kayo ni tatay, ang dami naming napagtanto ni Ate Kala. Pinapatawad ko na kayo ng kakambal mo.
Walang ina na kayang tiisin ng mga anak. Samantalang kami, nagawa namin kayong tiisin. Dapat lang naabandonahin kami. Kulang pa ang paghihirap namin sa mga naranasan ninyo. Kalimutan mo na yun. Pwede na tayong magsimula muli. Nasaan po ang itay? Marami siyang ginagawa kaya hindi siya sumama. Alam ko po na galit pa rin sa amin ang itay. Pero dalangin ko na mapatawad niya po kami. Huwag kang magsasawa na ipagdasal ang bagay na yan. Matagal pa bago nagising si Kala. Nang magkamalay siya, dinadaing niya ang pagsakit ng tiyan. Agad na inutos ni Marcelo na dalhin na ang anak ko sa ospital. Dahil wala na umano ang sanggol sa tiyan ni Kala. Hindi man pinalad makaligtas ang magiging apo ko sana. Nakaligtas naman ang kambal. Gaya ng sabi ni Marcelo, pinabindisyonan namin ang buong bahay. Pagkatapos nga nun, biglang gumaan ang pakiramdam ko. Salamat po, Nay. Binalikan niyo kami. Hindi ko magagawa na talikuran kayo. Walang inang makakatiis sa mga anak, tandaan niyo yan. Sayang nga lang, wala ang itay. Kung nandito siya, kompleto na ang pamilya natin. Bigyan na lang muna natin ng panahon na makapag-isip ang itay niyo. Naniniwala ako na hindi rin yun makakatiis. Babalik siya dito sa atin. Gusto ko po kasing personal na makahingi sa kanya ng kapatawaran at para masabi na rin namin kung gaano namin siya kamahal. Maraming oras para masabi niyo yan sa tatay ninyo. Kami naman po ang babawi ni Ate Kahala sa inyo. Huwag na po kayong maglinis ng bahay ng ibang tao. Pareho naman po kami may trabaho na. Naiinip naman kasi ko kung wala akong gagawin eh. Masasanay din po kayo. Paano po? Papasok na po kami sa trabaho. Mag-iingat kayo mga anak ha. Sabay pang yumakap sa akin ng kambal at humalik sa pisngi. Ito ang masarap sa pagiging ina. Lagi ako nagpapasalamat dahil hindi ako sumuko sa kanila. Mabuti o masama man ng mga anak, tungkulin ng mga magulang na protektahan sila at ituwid ng landas. Wakas. Oh, bakit